nabili natin TSMP na Sinta Spring NMAX Turbo talaga to, 1000 RPM kulay white. Medyo manipis lang ng konti sa stock. Clutch bell ng Daytona. Ito ay walang groove nung binili ko, ngayon pinagroove ko na lang. Siyempre naman mukhang sakto naman, mga 3/4 throttle. Yo, what's up mga payo? Welcome to another episode. Ngayon, isa-set up natin yung ating NMAX TechMax, yung panggilid natin. Why ECBT setup? Dahil meron na tayong nakuhang center spring na ayok na ayok. Hindi ko na ipapakita lahat pag baklas ito. Alam nyo naman yan sa yung vlog ko. Yan, yung step by step. Ito, yung nabili natin TSMP na center spring. Yan, pang NMAX Turbo talaga to. Makita naman sa label. And gamit tayo ng Daytona clutch spring 1000 RPM kulay white. Daytona na clutch lining na merong carbon, may libreng circle clip pa, makapal yan, tapos mahaba, medyo manipis lang ng konti sa stock. Then lastly, itong clutch bell ng Daytona. Ito ay walang groove nung binili ko, ngayon pinagroove ko na lang sa kay hidden garage dito sa amin. So ngayon tagal natin yan lahat. So balik na lang ako pag naka-open na. Ito size 19, sakto yan. Pasok natin diretso. Oh, ganda ng naka-groove yan, ganda. Stock na lining, makapal pa rin. Yun, kapit na kapit. Alright, pantayin ko sa baba, yan, tas yan ang taas. Then lagyan natin itong center spring sa seat position dito sa tall drive. Oh, maluwag, hindi siya pinipilit. Oh, saktong sakto siya, good. Yun sa Honda Click pinipilit natin, kaya nagkaroon ng baka dito, kumikintab. Dito maluwag, so hindi siya mag-i-stop. Oh, napakaluwag, good, panalo. Ginawa ito para sa NMAX Turbo and Aerox Turbo, pares lang. And lagyan natin itong Daytona clutch lining. Madali lang naman, lalagay lang yan dyan. Normal lang na may konting play yan. Sa stock, ganun din. Daytona. Yan. Be sure lang na gumagalaw yan. Okay naman yung play. Pang NMAX B2 sa Aerox. Yan. Pasok na pasok. Yan. Okay. Okay. Ano yung ba ito? Yan, alright. Mga payo, guys, nalagay na natin yung clutch lining na Daytona, tapos clutch spring na Daytona na 1000 clutch spring, tas hinlock. Visual lang na yung clutch side nasa ibabaw. Yan. Tall drive, nilinis ko na lang kasi baka after 1000 km pag full CBD tayo, nugasan ko na lang na TSMP na center spring. So hanapin nyo lang yung maluwag. Ito medyo masikip. Dito sa side nito maluwag. Yan. Yung kayang gumalaw yung center spring. Saan natin lalagay ito? Ay, ganito. Right. Yeah. So ngayon, lagay natin dito para higpitan.
So ito yung torque wrench natin ngayon. Walang brand. Nasira na yung plyman ko. Kasit na ito sa 55 Nm of torque. Okay na. Pabukayin natin using na dalawang kamay. Tingnan natin kung smooth. Dalawang kamay. Yan. Smooth siya. Ang ganda. Ang ganda. Hindi ko tulad dati na parang nahihirapan ako. Parang naglalak. Ganun. Ito. Smooth siya. Pwede na. Tapos nakikita nyo. Kulay magenta. Yung belt natin, yung arrow pakaliwa. Let's lagay natin dito. Madali lang. Lagyan natin to. Yan. Bushing. Neset ko na sa 50 Nm of torque yung ating torque wrench. Yan. Okay na. Siguro din yung nakakonek yung connector ng sensor. Yung belt kailangan gumagalaw yan. Ibig sabihin hindi siya ipit. 3, go! Walang error yan. ABS lang yung nakailaw. Kasi hindi mo tayo tumatakbo. Then, i-shift natin. Pwede S mode. T mode. Yan. Yan, alright. So, enough na natin. Tingnan natin yung tension ng belt. Ano ito? Nasa 10,000 km na. Medyo naupod na yun. Yun, makainis na. Medyo batak ng konti. So, normal na yan. Ito yung ating pasok ng belt. Siguro, lalabas pa yan pag na-edit yung female torque drive. So, balak natin soon. Or, kung sinong may marunong, pero hindi ko gagamitin yung stock. Gagamitin ko pag may nabili akong female torque drive. Yun lang. Pero hindi ko i-degree yung kanyang pulley sa drive piece kasi nga mahal yan, delikado yun. Alright mga pengo, so start natin. Accept and start. Ganyan pag nakatakip yung ating cover, yan, hindi siya umiikot. Yan. So ngayon, i-break in natin yan. Siguro, almost 200 km. Hindi pa natin todo sa takbo. So, sa performance, sunod ko sa another clip. So, let's go. A few minutes later. Yan, alright mga pengo. And performance test na naman tayo ngayon. So, kinabit ko ulit yung BMAX Racing na Onyx edition ng Power 5 para mapakinggan natin yung sound saka pag-shift. So ngayon, dahil sa nagtaas tayo ng mga springs, 1,000 clutch spring, tapos 1,200 center spring. Ilang available eh. Walang 1,000 na center spring ng TSMP ng pang NMAX Turbo. Under ko muna. Sa sounds, yan. Medyo nag-bass yung pipe natin, tumunog. Kasi mas mataas na center spring, mas mataas na clutch spring, mas lalaki yung tunog, mas iingay na konti. Tapos sa pagpiga, medyo din ng konti sa acceleration. Mag-RPM muna bago tumakbo, pero sakto lang. Yan o. Yan. Pero so, ang ipapartner natin dito ay back pressure na muffler. So, parang mas gusto ko yun kasi mas timing yun. May back pressure nga, may divider na parang sa stock.
wala lang catalytic. So let's go, i-ride natin. Yan, mag-RPM muna saka andar. Yan ang tunog. Sa mabagal na takbo, yan o, kunting-kunting pihit lang yan. Tapos pag piniga mo, meron power. Alam mo may bigay. Medyo bawas lang acceleration dahil mabigat yung aking clutch bell na Daytona. 900 grams to, almost 1 kilo. Pero kapag naka-stack kayo na clutch bell, mas goods, mas maganda yung acceleration nyo. Overtaking saglit lang, di pa gumagamit ng shift. Ito ay touring setup yung aking ginagawa ngayon, yung setup ngayon, dahil di man ako masyado sa traffic. Palaging ganito, walang masyadong traffic. Yung mabigat na bell ay mas maganda sa top speed, sa rektahan, sa touring, maganda yan. Mas mabilis siya mag gain ng speed, babagal lang sa arangkada. Pag piniga mo, pipigayin ko 78. Yan, isang piga lang yan ha. Kapag mabagal naman yung takbo, di pa siya delay ang takbo. Basta kapag gain ka ng takbo, okay naman yung kanyang speed, yung kanyang response, maganda siya. O nga pala, naikarga natin gasolina rito, clean fuel, tapos unleaded 91 octane. Tama na yun sa akin. Malakas rin naman. Naka-smooth tayo kasi nga nagpapalapat tayo, nagbe-break in tayo ng clutch lining sa kabel. Pinapalapat pa natin. Yan, pag nakahinto, RPM muna sa katatakbo. Normal yon sa mga nagpalit ng mga springs. Depende sa RPM. Mas mataas na RPM, mas maingay siya. Tapos kailangan ng mataas na RPM bago umandar. So ngayon ay gagamit tayo ng shifting, kung okay ba yung kanyang tulog, yung di ba siya masyadong mataas. Yan, yan dito level 1 lang, level 1, level 1. Mukhang sakto naman, mga triple throttle. Di tayo nakapag third gear kasi naka 100 kph na tayo. Level 3 shift di na gumana kasi naka 100 kph na. Sa aking pag testing sa shifting, sakto-sakto yung shifting niya. Hindi siya tumataas kagad, unti-unti siyang tumataas. Yan, sakto yung shifting niya, hindi siya tataas, hindi siya bababa. Stable yung kanyang RPM kapag nag-shift. Yan. Kapag naman sa hatak, hindi ko pa sure. Siguro bawas ng konti kasi mabigat na aking bell. Pero kapag naka stock na clutch bell kayo tapos naka regroup, malakas to for sure.
Thank you. Mabigat ang belt ko, pero ramdam ko pa yung lakas. 60. Yan. So ngayon, i-compare ko pala doon sa nagamit ko dati na center spring, yung pang Click 160 or pang PCX. Yan. Mas mataas yung RPM noon, yung sa pang Click 160. Talagang tumataas yung bigla. Pag naisip mong ganito, tumataas bigla yun. Eto, sakto lang. Kung ano yung nararamdaman nyo sa stock na RPM, bawa yung level ng RPM, ganyan. Pag naisip mo, tataas ng konti. Yan. Yan. Hindi siya sobra. Sakto-sakto lang. Kaka-install lang natin. Kailangan natin i-break into. Tapos yung aking pinapalapat, hindi palapat, kailangan may hukay na yung clutch lining para kapit na kapit yung clutch bell natin, ano. Sarap. Ganda yung hatak. Subukan natin ang hataw-hataw yung takbo. Hindi pa sa full throttle. Masarap siyang pang touring, saka pang banking, pang twisties. Yan, sarap. Sarap. Basta 80 to 100, ang sarap niyang gamitin. Saglit lang yung 80 to 100 yung speed niya. Ang sarap i-racing. Yan, dadansip tayo, dalawa. Narinig nyo ba? Open ko yung visor ko. Dansip tayo, dalawa. Tapos isa pa. Sakto lang yung kanyang downshift, hindi siya masyadong malakas. Mukhang kumakapit na yung belt ko sa clutch sliding. Maganda na yung takbo ko. Yun, what's up mga pengyo? So nag-stay muna tayo. And tingnan natin yung fuel consumption ng Patag. Saka walang traffic. Yan, wala tayong traffic. So ang trip meter natin ay 61.1 km yung na-ride natin. Average speed is 45 km per hour. Fuel consumption natin ay 41.5 km per liter. Para sa akin, dahil naka-spring na tayo, matipid na to. Dati yata naka 43, 45, depende kasi sa sa ride ko, Mas lalakas ka sa gas kapag nagpalit ka ng springs. Kasi nga mas gigigil, mas mag-agresibo, pero ang kapalit noon ay torque, makabawi sa nawalang torque natin kapag naka-open muffler, naka-power pipe. Basta pinalitan ng stock ng muffler, then aftermarket pipe, nawawala kasi yung torque niya, kaya nababawi ng spring. Gusto ko mag shoutout. So shoutout natin si Nicholas Kenta Yamamura 6645. Sabi niya dito, kumusta so far ang TechMax, choosing between standard and TechMax? Well, knowledgeable na po ba ang kasa sa bagong YECBT? Yes, ang ibang kasa naman ay marunong na
o kaya yung mga mekaniko marunong na din. So ako lang naglilinis. Basta halos pares lang din ng standard ang paglilinis ng YECBT. Tapos medyo basela ng pulley, so yung grasa ingatan nyo lang matapon. So although hindi naman siya agad matatapon kasi nga sobrang lagkit niya. Kahit nahugutin mo siya ng walang special tool, hindi siya tatapon ng grasa. Yan lang naman. So sa atin kay Shade Red, hindi ko alam kung tama yung bigkas ko sa pangalan niya. Shoutout na lang. Sabi niya dito, mawala po torque ng motor kapag nagpalit na exhaust. Stock exhaust to aftermarket exhaust, mawala yung torque. Yes po, dahil naka-tune po ang AFR niya, yung air and fuel mixture niya ng stock na motor. Sa stock na exhaust, yung stock naman na po ay back pressure pipe. Nakakatulong po siya sa torque, and yung aftermarket nyo po is nakakatulong dagdag ng horsepower. May onting dagdag sa torque kapag nakatune yung AFR. So ito hindi naman nakatune, so overgas nga ito kapag full throttle o kaya 60% throttle, yan overgas, dun lumalakas yung power. Kaya nila ino-overgas dahil sa BBA tumataas ang leaf na mas malakas sa gas. Yan. Alright. Sa mga hindi gumaya sa akin, okay lang. Pero satisfied naman sa VMAX-Onyx. Ayaw lang ko lang talaga ng masyadong maingay. So soon baka back pressure exhaust tayo or muffler. Kaya lang walang available ngayon. Saka walang available na pang TechMax talaga. Meron naglalagay pero nag-install ng back pressure na NMAX B2, pero tinatanggal nila yung exhaust gasket, yung asbestos sa may head. Yan, tinatanggal nila yun para magkasya. Okay naman yung aking starting. Okay naman na yung takbo. Maganda yung hatak nga. Sa acceleration lang medyo magdidiri ka ng konti dahil na mag RPM muna. Pero kapag naka RPM na, ang lakas, promise. You know, lakas. Sulit. Positive tong center spring, bagay na bagay sa NMAX Turbo. Sarap gamitin. Yan lang mga pengo. Yan ating performance test. So pakisupport mga pengo and mga guys, hanggang sa muli sa another episode. And don't forget to click the subscribe button and bell notification for more updates and episode. Alright mga pengo, mga guys, stay safe and ride safe always, and bye bye. Kung tayo lulusot sa may Pami. Hello, maligaya. Simbahan yata ito, no?